Kaka, natanggap mo na bang naunang sulat ko sa'yo? Ipina-speed mail ko nga yun eh, para matanggap mo kaagad. Maganda kasi itong kurso natin dito sa likaskayang pamamahala ng gubat o Sustainable Forest Management. At magaling pang magiging resource person natin. Si Forester Domingo Tumambing o si Domeng. Taga UP Los Baños to, doon nag-aral to. Marami akong natutunan mula sa kanya. Tulad lamang kahapon, may sinasabi siya tungkol sa pagkamatay ng mga puno. Alam mo ka, Doming, tataka ako rito sa puno nito, napakalaki, no? Ano kaya nangyari rin? Ganyan ang para bang kalansay na hindi maintindihan rin. Yan ang magiging resulta kung hindi natin kukunin ng kahoy sa bundok. Tatanda siya, magkakasakit siya at mamatay. Babalik siya dito sa lupa. Kasi inatake na siya ng kuha ng punggos, oh. Makikita natin dito may punggos. Tapos, yun lang matitira. Anong sakit yun na tinatawag? Natawag na heart rot. Ibig sabihin, Nabubulok yung gitna. Yung gitna, nabubulok. Pag nabulok na yung gitna, hindi na siya makakain, wala na nutrients na aakyat. So, ultimately, babagsak talaga siya. Hindi na siya napakinabangan man lang. Hindi na napakinabangan niya. Laki-laki niyan. Ang puno din pala, kahit hindi mo putulin, ay kusang bumabagsak dahil sa katandaan at sakit. Sayang naman ang mga punong nabubulok lang at hindi napapakinabangan ng tao. Sana ay maipalabas na natin kaagad dito sa Agri 7. Alam ba ninyo kung kailan formal na naitatag ang sangay ng pamahalaan ng mga ngalaga sa kagubatan? Noong 1901, nilinaw ng pamahalaang Amerikano at ng Philippine Commission sa pamamagitan ng Spooner Amendment, Philippine Bill noong 1902 at ng Administrative Code noong 1916 ang layunin ng Bureau of Forestry. Ang Bureau of Forestry ang siyang magtatanggol at maninigurong matino ang paggamit sa kagubatan. Magandang umaga sa'yo, Katamyo. Domeng! Gusto ka? Kumusta na? Okay lang. Puka, sino kasama mo? Nga pala si Dodoy Gomez, kasama ko. Si Dodoy. Forester din to, no? Forester din yan. Tanga, Richard Gomez yata rin, Ano ba, sir? Yung Nga pala, alala ko, yung pag-usapan natin kung pwedeng gawing kurso yung pamamahala sa kagubatan. palagi ko, pwedeng gawin kurso yan. Para malaman natin yung pamamahala sa kagubatan natin doon. Natural. Kakaawa nga itong ating bayan, maraming sumisira sa kagubatan, dapat naalagaan. Paano ba yun? Paano gagawin? Marami tayong dapat gawin kasi maraming magmula sa plano, pag-harvest niyan, at pagkatapos ng pagputol ng mga kahoy, meron tayong tinatawag na intensified o intensive silvicultural treatment. Ibig sabihin noon, yung lahat na na-open, tataniman natin yan. At yung mga naiwan naman, ay ating aalagaan para lalong mas mabilis ang paglaki ng mga kahoy. Tapos yung pag-improve niyan, maraming tayong mga dapat gawin inputs. Patunayan nga, dapat unahin natin, iplano muna natin itong ating kagubatan, kung anong gagawin. Pinaplano muna. Kaya nga andito si Dodoy para makapagsabi ng tungkol sa planning at saka sa mga dapat gawin. Paliwanag mo nga sa akin yung planning na sinasabi ni Domi. Ang plano ay kailangan yan upang malaman natin kung ano ang dapat gawin natin upang mapapanatili natin ang kagubatan. At isa sa pinaka-importanting dapat nating malaman bago tayo magplano kung ano ang gusto natin. Sa ganang atin, ang gusto natin ay yung tinatawag na sustainable development. Hindi kasi kayang pag-unlad yun, di ba? Sige. Patuloy na makapagtrabaho dito sa kagubatan, patuloy tayong harvest kahit sa habang panahon. At magagawa lamang yan kapag mayroon kang pinutol ay mayroon ka ring ititirang sapat na dami ng puno, sapat na volume upang mayroon kang babalikan sa susunod na mga taon. Kaya ang ginagawa natin dito ay hindi natin isang beses pinuputol yung lahat ng kahoy. Hindi lahat-lahat, Opo. May tinitira at saka hindi lahat ng area puputulan natin lahat. Ayun. Ibig sabihin may iiwan ka dyang matatandang puno na siya namang maglalahi ng marami doon. Hindi mo puputulin lahat. Opo. Yan ang tinatawag nating sustain yield cut at saka
area control concept. Ngayon pala, matinik pa daw ka-doming. Kaya nga, Ito mo oo. si Dodo Rivera, Dodo. Kaya nga lahat ng mga laman ng gubat, dapat malaman natin muna yan. Ano bang dapat gawin dito? Halimbawa, itong mga punong ito yung marami. Tinatawag na inventaryo. Merong inventaryo yan eh. Tapos yung sistema ng paputol, lahat ang pinaplano yan. Pwede natin i-manage yan. Pero kailangan maunawaan niya, katulad ko, hindi ko maintindihan. Paano bang gagawin natin dyan? Para mas maliwanag ka, Temyong, ganito yun. Ang prinsipyong sinusunod ng Forest Management Bureau ng DENR sa pamamahala ng kagubatan ng bansa ay ang prinsipyo ng co-managership. Sa co-managership, magkabalikat ang pamahalaang Pilipinas at ang pribadong sektor, kumpanya, kooperatiba o organisasyon. Ayon sa co-managership, maaaring pakinabangan ng pribadong sektor ang yaman mula sa gubat, ngunit ang lahat ng kanilang operasyon ay masinop na susubaybayan ng pamahalaan. Ang katibayan ng co-managership ay ang iba-ibang uri ng lisensya tulad ng Timber License Agreement o lisensya upang pamahalaan ang Virgin Forest, ang Industrial Forest Management Agreement at ang Community Forest Management Agreement o ang lisensya upang mamahala ng mga residual forest, plantation forest o agroforest. Malaki ang responsibilidad ng mga samahang binigyan ng pamahalaan ng pagkakataong makinabang sa kagubatan. Kailangan nilang pagkasunduin ang mga pangangailangang panghanap buhay at pangkalikasan. Bukod sa lisensya, kailangan nila ng talino, disiplina at pagmamahal sa kalikasan upang manatiling karapat-dapat sa tiwalang ipinagkaloob sa kanila ng pamahalaang Pilipinas. We are under DNR regulations, no? We are under DNR supervision. So whatever policies the company should have should be in consonance with DNR's regulations. One of these is that we have to manage the forest on a sustainable basis. Nagsisimula ang pamamahala sa kagubatan sa pamamagitan ng isang instrumento, ang plano. Merong dalawang uri ng plano. Ang pangmatagalang plano na sumasakop ng 5 hanggang 10 taon at ang pangmaikli ang plano na sumasakop ng 1 taon. Ang unang hakbang sa pangmatagalang pagpaplano ay ang pag-iimbentaryo ng kagubatan. Mahalaga ang pagkuha ng mga impormasyon upang makagawa ng matalinong desisyon. The decisions managers make can only be as good as the information they use, and the better information they have and the better analysis they have, the better decisions the managers will make. Sa unang imbentaryo, 10% lamang ng buong kagubatang pinamamahalaan ang kailangan. Layunin ng pag-iimbentaryo ang malaman ang tunay na kondisyon ng kagubatan upang makagawa ng pangmatagalang plano. Sa pag-iimbentaryo, malalaman kung gaano kalawak ang mga open o denuded land o ang mga gubat na nakalbo, ang mga brushland o ang mga gubat na mas maraming shrubs at mga punong pandak, ang mga degraded residual forest o ang mga gubat na kaunti lamang ang mga dipterocarps, ang mga residual production forest o ang mga gubat na merong pangsapat na dipterocarps, at ang protection forest o ang mga gubat na hindi dapat galawin upang hindi masira ang kalikasan. Dahil ang pakay ng DENR ay ang paghihikayat sa mga maliliit na pamayanan na mamahalan ng kagubatan, ang halimbawang gagamitin ay naaayon sa Community Forest Management Agreement. Ang CFMA, kalimitan ito ay nasa tinatawag natin land over area. Itong mga land over area na to, ang kalimitan nito, kalahati noon ay open land at kalahati, meron pang natitirang kaunting residual forest na tinatawag. These are actually the areas that were cancelled. These were formerly TLS, no? Na-cancel na yung TLS na yan, o kaya yung iba nag-expire, tsaka hindi na na-renew. Yung ibibigay sa CFMA ng mga areas, merong mga inadequately stocked, meron din mga adequately stocked. Yung inadequately stocked forest, ibig sabihin noon, kukunti lang ang volume doon sa area. Meron kasi mga area tayo, maski sa natural forest, na talagang
mahina ang volume dahil sa hindi maganda yung soil. Tsaka meron ng areas na pinapasok ng mga kainineros, o mga previous harvesting na ginagawa ng mga tao noon. Pagkatapos ng pag-iimbentaryo, kailangang ihanda ang Ultimate Land Use Plan. Dito nakalahad ang mga layunin ukol sa paggamit ng kagubatan. Ang isang objective doon is how to first dapat ma-reforest na yung area, halimbawa kung open, no? Ito yung matataniman natin ng tinatawag nating line planting system. Ngunit dahil hindi mayayaman sa salapi ang mga pamayanan sa kagubatan, kailangang isama sa Ultimate Land Use Plan ang mga agroforest o ang pagsasama ng agrikultura at forestry. Isang paraan upang kumita ang mga kasapi habang naghihintay lumaki ang mga puno. Dito sa line planting system na to, sa pagitan ng linya ng mga kahoy, pwede tayong magtanim ng agrikultura. O di kaya mga ratan, o kaya yung mga paminta, pwede yan sa ilalim ng kahoy. O kaya yung mga spices, baka o saging o ano ganyan, na nasa pagitan ng mga kahoy. Kaya dito pa lamang sa open land, ay pwede nang kumita yung community. Doon naman sa residual forest, kahit na napag-alaman natin sa residual forest, hindi na sapat ang mga kahoy dito. Kaya kung puputulin natin itong mga kahoy na to, magiging open land na rin sila. Kaya ito ay dapat alagaan. At kung maaari, ay dagdagan pa natin ng iba pang kahoy para mapaunlad yung nilalaman o content ng kagubatan. So kaya ay dagdagan na rin natin ng mga ibang fast-growing species yung ating kagubatan para tayo merong mga harvest bukod pa doon sa natural forest. Pagkatapos mag-imbentaryo at maglahad ng layunin sa Ultimate Land Use Plan, maaari nang paghati-hatiin ang buong kagubatan sa mas maliliit na puok o mga annual coup. Ang basihan ng paghahati ay ang dami ng taong hihintayin bago umani ng mga puno. Ibig sabihin dyan, if you have an area, pagkatapos you are going to plant trees, and your trees are to be harvested in 10 or 20 years, then you have to subdivide your area into 10 or 20 years. And then your operation should be concentrated only in that particular area or block. Pag hindi clear ang boundaries ng area na inoperatan natin, maski saan-saan na lang tayo, lumalampas tayo. No? Itong area natin, lalampas tayo doon, hindi natin malaman kung how much area and volume have we gone beyond itong area dapat sana operatan natin. So that will create problems in our planning later on. Baka mamaya wala na tayong naiiwan na area para sa next harvest natin. But sa ganyan ang sistema, hindi lang na ikaw ay mag-harvest. Right after harvesting, dapat magkaroon ka rin ng redevelopment of the area. Dapat taniman natin, tapos we apply TSI, yung tinatawag natin na timber stand improvement. Pagkatapos siguro we apply fertilization doon mismo sa area so that we can hasten the growth of the trees you planted and improve the growth and development and the condition of the trees that are remaining in the area na hindi naputol. Bukod sa pagpaplano ng produksyon ng mga puno, dapat isama sa pangmatagalang plano ang pagtatanggol ng gubat mula sa iligal na kaingin, iligal na pagpuputol ng mga puno, iligal na paninirahan sa gubat. Ginagawa ito lalo na sa mga protection forest upang mapangalagaan ang ibang likas yaman ng kagubatan. We have to look at all the values of the forest, not just the wood values and the wildlife and the flora and keeping the soil intact and making sure we have diversity in the vegetation so that that's here for future generations to decide what they want to do with the forest. DNR prepared the master plan for Philippine forestry. Now, it is spelled in that master plan that we have to protect areas for biodiversity, for wildlife sanctuary, and for environmental
purposes. Areas above 1,000 meters in elevation are banned for harvesting. Ibig sabihin, hindi na tayo pwede mag-harvest doon sa mataas na ano. Including areas that are considered as mossy forest or on areas that are virgin forest, remaining virgin forest. Nilikha ng may kapal ang kagubatan upang pakinabangan ng tao. Nasa tao na ang responsibilidad na pangalagaan ang biyayang ito upang makinabang habang buhay.